So, kamusta po mga Streetwise? Ako pa kay Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, sa Lunes daw po, no, meron sinasabi dito si, pangalan to? Si Pampilo Lacson. Oo. Medyo mahaba yung video. Pero sabi niya nga dito, Lacson, we should be we should be expecting some fireworks on Monday, Senate session. Okay. So, ibig sabihin nito, may paputok. Oo, may pasabog. Pasabog kasi kung paputok, baka si Sara lang yung nagpaputok, no? Okay. So, ngayon, ito, meron ditong statement dito si Kiko Soto. Si Kiko Pangilinan. Ganyan mo sabi, Kiko Soto. Saan ko ba nakuha yan? So, ito yung statement niya, ni Kiko Pangilinan, mga babayan, no? Sabi niya dito, kanina lang to, gusto naming lahat na kabilang, okay. Gusto naming lahat na kabilang sa SB 11. So, solid block 11 dito, no? Isipin nyo, from minority, ngayon, solid block na sila ngayon. Walang iwanan. Ang problema ni Kiko Pangilinan, solid din daw po yung kabila. Yung 12. 12 lang sila. Wala na si Bato. So, sabi dito, solid block 11 na maging Senate President si Senator Win Gatchalian. Napatunayan niya lalo na sa mga deliberasyon para sa 2026 national budget na kaya niyang protektahan ang pera ng bayan at matiyak na mapupunta ang pondo kung saan ito higit na kailangan. O sa mga dalaga dyan, si Win Gatchalian, binata pa yan. Pogi pa. Kita ko na personal yan, kinis ang mukha niyan eh. May sekretary yan may sekretary yan si Win Gatchalian, maganda. Ang ganda. Kita ko eh. Sabi dito, no, kung prinsipyo ang pag-uusapan, may kakayahang matatag at patas si Win. Sa usaping praktikal, maari niyang ipag-isa ng isang mas malawak, reform-oriented na Senado na mas balanse, mas may pananagutan at katanggap-tanggap kahit sa ilang miyembro ng kasalukuyang mayorya. Okay. So, ibig sabihin ni Kiko Pangilinan, no, kahit nga po na majority na nasa kampo nga raw po ni Alan Peter Cayetano, posible rin daw po magustuhan si Win Gatchalian. So, ayun ang binibenta nila sa kabila, no? Si Win Gatchalian, di ba ganun, blah, 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 etc. So, sabi dito, maging ang kasalukuyang Senate President na si Cayetano ay nagsabi na maaari niyang iboto si Senator Win bilang SP. Maniwala kayo dito kay Cayetano, no? Alam niyo mga kababayan, no? Kung ako politiko ako mga kababayan, hindi po ako maniniwala kay Cayetano. Contract record lang po pag-uusapan natin. Si Cayetano po yung isa sa pinaka-traidor na politiko sa Pilipinas. Naalala nyo nung panahon ni Digong, meron silang term sharing dapat sa pagiging House Speaker. Di ba? Meron silang usapan yan eh. Noon dapat ng House Speaker, term sharing sila ni Pantaleon Alvarez. Ano nangyari? Wala, sinuwag niya. Kasi nga ba naman, di pa naman tapos yung kailangan kong tapusin dito na pangungurakot. Ako muna. Kita nyo nga sa Taguig nga, sila magpapamilya, hindi sila makasundo. Lord Velasco, di ba si Pantaleon Alvarez? Si Lord Velasco pala, thank you for correcting, di ba? Ano yan? Tawag nito, traidor yung gago na yan. Tingnan nyo yung ginawa niya, Lord Velasco, sorry, Tingnan nyo yung ginawa ni, yung ginawa niyang pagkulita kay Tito Soto. Binitbit niya si Bato. Ano nangyari kay Bato? Muntik pang ma-aresto. Dapat nga na-aresto na yan. Tingnan nyo to, Kasi ng mga kababayan, no, ang dito. Kapag hubay nagkakausap. Ang pinaka-usapan kasi dito, nababoy po kasi, no, yung Senado, nung si Alan Fearer nga po yung naging Senate President. So parang ito, no, to interview nito kay Ping Lacson, tingnan nyo to. Usap kayo. Kapag nagkakasama kayo pagkape or break time ninyo sa Senado,
May mga senador hubang nagsasalita rin na nakakahiya itong nangyayari sa atin. Lumalabas ho ba yung pananalit at naririnig niyo ho ba sa ilang kapwa niyo, senador, the last few days? Yes, totoo yan. Aminin man namin o hindi, talagang mababang-mababa ang ang perception ng ating mga kababayan sa Senado sa ngayon. At yun nga nakakalungkot, organic na nga eh. Mapapansin mo naman control, mapapansin mo po organic. Ang mga nagsasalita na ngayon, yung mga dating, yun nga, sabi mo Cesar, hindi kumikibo, pero ngayon talagang napipilitan sila dahil yung silakbo ng kanilang damdamin, gusto lang ilabas sa pamamagitan ng kanilang panunulat o kaya pagsasalita para magpahayag ng kanilang damdamin ng tungkol sa Senado sa ngayon. So, paano, I'm sure nag-uusap-usap din kayo minority, majority, or ilang senador. Anong naisip niyo paano i-rebuild ang imahe ng Senado? Paano daw i-rebuild yung imahe ng Senado? Kasi nga daw nababoy. So, paano i-rebuild? So, sabi ni Ping Lacson, Kailan mabago yung, una-una, tama yung Cesar, no? Yung huling-huling caucus namin, kaming group of 11. Kasi doon namin sinemento, ika nga, yung aming tayo, yung aming tindig, na hindi kami, kung makipag-ugnayan man kami sa kabilang grupo, sa majority bloc, ilan sa kanila, ang non-negotiable sa amin, si Senator Sherwin Gatchalian, yung aming isa talaga na Senate President. At least, in the meantime, or for the meantime na merong kaguluhan sa Senado. Kasi sa aming pananaw, si Senator Sherwin ang pwede maging acceptable, hindi lamang sa aming minority group of 11, kundi sa ilang senador sa mayorya sa ngayon. At yun ang laging, yung parang highlight lagi ng usapan namin, mas saan napunta yung aming conversation. Mauwi kami doon sa kailangan itindig natin, ibangon natin yung integridad, yung dignidad, yung reputation ng Senado. Kasi talagang napakababa sa ngayon. So ngayon, so ang binibenta ngayon ng minority sa majority ngayon, si Win Gatchalian. Okay. So ang malaking tanong dito, ito pa lagi natin tanong to sino sa majority ang lilipat papuntang minority? Kasi tandaan nyo 12-11 na lang po yung labanan. 12-11 na lang. Wala na si Baton, hindi na po babalik yan. Kaya nga sila naging 13, di ba? Ngayon 12 na lang. So pag may isang lumipat, tapos na usapan. Isa lang. Actually, isa lang talaga Yun nga lang mga kababayan, mayroong nagpo-propose na lilipat silang apat na silang lilipat. Yun nga lang ang gusto si Escudero yung magiging Senate President. Subutin na lang, sabi nga ng ibang mga senador nga pa sa minority, wag na lang. Kung si Chis, wag na lang. O ngayon, nakasemento na raw po ngayon na non-negotiable, dapat si Win Gatchalian ang magiging Senate President. Na ako naniniwala naman ako deserve po ni Win yan. Oo. Dati ayoko dyan Ito lang, dati ayoko niya kay Win. Pero last year, gusto ko na siya last year. Si Ligarda, kung lilipat yan, abnormal yun No? Kita nyo, di ba? Pahiya, di ba? O tingnan nyo bobo yung si Ligarda mga kababayan. Di ba sabi ko nga mga streetwise, ang pinaka-traidor na politiko sa balat ng lupa, si Cayetano, si Alan Peter. At alam po ni Ligarda yan, na traidor yun si Alan Peter, tagal nila makasama Ang tanong dito, ba't siya naniniwala kay Alan Peter? Ba't siya posible si Loren din, kasi baka inisip ni Loren na nabudol siya ni Alan Peter, pero, tinan nyo dinami-dami po ng magandang politiko na mga pwede mong kausapin at pagkatiwalaan, bakit si Alan Peter pa? Tignan nyo, ano nangyari? Di ba sabi na Alan Peter Cayetano, na Loren, lumipat ka na sa amin. Kasi isa lang yung lamang, di ba? Lumipat ka na sa amin, ikaw yung magiging Senate President. So si Loren, tanga-tanga, naniwala. Tapos nung makaka-nominees na raw po, sabi ni Loren sa mga kasama niya, inominate nyo na ako. Inominate nyo na ako. Kasi yung boto na sa akin, sabi ni Loren. Narinig na ibang senador yon. So ang ginawa po, si Joel, si Joel, alam niyo naman, sip-sip yan, di ba? Si Joel, inunahan niya na. Inominate na si Alan Peter. Wala na. So nabudol. Bobo yan So ngayon mga kababayan, ang point natin dito, yung po talaga, yung nangyayari po talaga dyan sa Senado ngayon,
Isa lang naman po talaga yung pinakarason niyan eh. Protektahan si Sara eh. Kaya nga tinan nyo to si Bato de la Rosa lumabas yan sa Lungga after 6 months, no? Kasi nga po, para protektahan lang si Sara. So ngayon mga kababayan, ang point natin dito mga ka-streetwise, no? Ganyan ba talaga kawalang iyo yung mga senador natin? Lahat gagawin nila para protektahan lang si Sara? 'Di ba? Ano ba yung pinoprotektahan nila? So ito ba? No culpable violations of the Constitution. Yung 612 million no na confidential fund ni Sara sa DepEd at sa OVP. Na yung 440 million nga dito pinababalik ng COA. Alam niyo na to di ba? Oh. Tapos yung yung ito centers on allegation of corruption within the DepEd and irregular liquidation of funds. So yung mga pangalan nga po nung mga payatos-payatos. Tapos ito, yung death threat nga po. So ito ba? Di ba lahat ng drama na nangyayari sa Senado ngayon, ang pinakapulot dulo si Sara? Kasi kung isipin natin mga kababayan, no? Lumabas si Bato. Nagkaroon ng habulan sa Senado. Nakaputukan sa Senado. Tumakas si Bato. Nakakaya tayo sa buong mundo. Anong dahilan yan? Kasi po, pinoprotektahan ng mga bobong senador na to si Sara Duterte. Ayan ba ang binabayaran natin sa mga hayop na yan? Pinapasweldo natin yan dahil po para protektahan ang isang magnanakaw at siraulong Sara Duterte? So malinaw mga kababayan, no? Ewan ko, no? Pero malinaw dito na ito mga senador na to, kapag pinoprotektahan nila si Sara Duterte, ibig sabihin, no, tinotolerate po nila ito mga ginawa ni Sara na to. Puta, pag nanakaw to Pag nanakaw yan mga kababayan So anong dahilan ba't nila pinoprotektahan si Sara? Dahil sa ambisyon, sa politika, dahil sa gusto nilang sumabit sa popularidad ni Sara sa Mindanao tsaka sa ibang parte ng Visayas. Isipin nyo yan kung anong klaseng kahihiyan itong ginagawa ng Senado. Nakakahiya na po tayo sa buong mundo. Alam po ng buong mundo mga kababayan ang ginawa po ni Sara. Diba nung pinagbantaan niya nga po na papatayin niya yung presidente, pinagtawanan po tayo ng buong mundo. Puta, baliw pala yung vice presidente nyo. Dapat sa bansa namin, inuhuli yan. Vice presidente ka, papatayin mo yung presidente, puta sa ibang bansa, hulihin ka na yan. Pero sa atin, puta, naman ko ba, no? Pinagbigyan pa rin. O tingnan nyo yan, Ayan ba ang poprotektahan ng Senado? O sa yun yung nakakahiya? Alam po ng buong mundo na baliw si Sara. Alam na po ng buong mundo na may saltik sa ulo si Sara. So ito mga senador na ito, poprotektahan nila si Sara. So ngayon mga kababayan, no, ako naniniwala ako na babaliktad yung ganyang imahe ng Senado. Depende po yan sa Senate President. So kung titinan po natin yung background nga po ni track record din po ni Win Gatchalian, alam naman po natin na siya po talaga gusto niya pong magkaroon po ng isang balancing trial po laban kay Sara. Balancing trial kay Sara Duterte. Makita naman natin last year Constant yan ni Win Gatchalian Hindi po kailangan sabihin ni Win Gatchalian na magpabida sa media na gitong sa tingin niya. Nakita po natin sa gawa. Oo. Hindi po katulad ni John Vic. Si John Vic puro salita. Si Win Gatchalian, hindi po kailangan magsalita. Tingnan nyo pag si Win Gatchalian pag in-interview. Titinan natin yan sa sa magiging sitwasyon. Napaka-safe niya po sumagot. Pero pag kumilos, alam mo kung anong stand ni Win Gatchalian Pero si John Vic hindi ganoon, di ba? So yun mga kababayan, so kayo po masabi niyo nga po dito sa posibleng nga pong pagkakaroon na naman po ng shake up sa Senado sa Lunes. So sa tingin niyo ba sino bang posibleng lumipat sa kabila? Kasi kung ako tatanungin ninyo, solid na po yung 13 Mga walang iya po yung mga nandun Mga walang iya na po doon yung 13 doon Sino bang pwedeng madampot doon? Doon na po lahat ng may kaso. Lahat ng may kaso nandun na. Si Robin Padilla, fugitive, yung pagtulong niya kay Bato. Magkakaroon ng bagong kaso si Robin Padilla.
Si Marcoleta may kaso. Plunder. Si Bongo may kaso sa ICC. Si Amy may kaso po yan ha, yung pagnakaw niya nga po ng tax sa Ilocos Norte. Pero binabaliwala lang yan kasi nga po si Digong yung presidente dati at si PBBM yung presidente ngayon. Pero may kaso po yan si Amy, di ba? Mayroon pang kasong pagnanakaw po yan. Nilang 13, lahat may sabit eh. No, si Loren Ligarda may sabit yung anak. Si Jinggoy, flood control. Si Joel, flood control. Si Cheese, flood control. Si Camille, insider trading. May kaso sa SEC ngayon. Silang dalawa po ni Mark Villar. Buong pamilya nga nila eh. Lahat may sabit dun eh. Sino bang walang sabit dun? O lahat may sabit, di ba? So, solid na po yung 13 dun. Kaya nag-iisip ako sino nilipat eh. Kaya ba may lilipat? Kasi actually, isa lang kakailangan. Isa lang. Kaya yun, di ba? Yan, so iwanan muna natin yung topic na yan, no? So, bahala na po sa Lunes. O, di ba?